Isang magandang araw po sa inyong lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Ang video na to ay mula po kay Kaalam PH. Ang title po nito, PCG Commander Pinalagan ang Barko ng China. Mag-subscribe ka na sa channel ni Kaalam PH, nasa description ang link ng kanyang video. Huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Simulan na natin to, let's do this. Ang insidente ng Philippine Coast Guard, PCG, na nakipaglaban sa isang barko ng China ay nagbigay diin sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga banta at agresibong aksyon mula sa China, ipinakita ng PCG ang kanilang determinasyon na ipagtanggol ang ating soberanya at mga teritoryo. Ano ang mga dahilan sa likod ng agresibong aksyon ng China sa mga barko ng PCG? Anong mga hakbang ang maaaring gawin ng gobyerno ng Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa West Philippine Sea? Sa mga nakaraan nating video, nabanggit ko na rin na tila hindi na nakakatiis ang Amerika sa patuloy na panggigipit ng China sa mga barko ng Pilipinas. Kaya naman, ang mga puwersang Amerikano ay nakahanda na sa isang opsyon upang tugunan ang lumalalang mga pagkilos ng pagsalakay sa pinagtatalunang South China Sea. Utos na lamang mula sa kanilang commander at pagpayag mula sa commander ng Philippine Armed Forces na si Commander Bronner, ayon sa isang admiral ng US noong Huwebes. Si Admiral Samuel Paparo, ang pinuno ng US Indo-Pacific Command at namumuno sa pinakamalaking bilang ng mga puwersang pang-combat sa labas ng US mainland, ay hindi nagbigay ng mga tiyak na detalye tungkol sa mga contingency options. Ang kanyang mga pahayag ay nagmula sa isang kumperensya ng balita kung saan tinanong siya tungkol sa mga posibleng hakbang ng mga kaalyado sa kasunduan upang labanan ang mga tinatawag na gray zone tactics ng China sa karagatang ito. Ang gray zone tactics ay tumutukoy sa mga uri ng pag-atake, tulad ng paggamit ng water cannon at ang pagharang sa mga barko ng kalaban na hindi umaabot sa antas ng aktwal na armadong pag-atake. Dahil dito, hindi pinapayagan ng Pilipinas na gamitin ang 1,951 Mutual Defense Treaty sa US na nag-uutos sa alinmang bansa na tumulong sa isa kung sakaling magkaroon ng armadong panlabas na pag-atake. Pero para sa akin, kailangan na po natin na magpatulong sa US. Kasi hindi na po makatarukan ng ginagawa sa atin ng China dyan sa West Philippine Sea. May naputulan na po ng daliri. Actually, dapat ma-invoke na po nun yung MDT natin, pero wala pa rin. Hanggang ngayon ay sobrang butas po ang Teresa Magbanwa. Alam niyo naman po yung ginawa sa atin ng China, no? Na talagang binangga na po ang Teresa Magbanwa. Baka po sa susunod dyan, baka hindi lang po yung ganyan ang gawin sa atin ng China. Kaya para sa akin po, magpasama na po tayo sa US para hindi na po tayo mabubuli dyan sa West Philippines. Si Paparo ay nagbigay ng joint news conference kasama si General Romero Bronner Jr., hepe ng Armed Forces of the Philippines, matapos ang kanilang taunang pagpupulong sa hilagang bahagi ng Pilipinas sa Baguio. Tinalakay nila ang mga hamon sa seguridad at mga planong militar, kabilang ang balikatan, ang pinakamalaking pagsasanay sa labanan ng mga kaalyado sa kasunduan. Noong Abril, ang balikatan ay kinasangkutan ng mahigit 16,000 puwersang Amerikano at Pilipino na bahagyang isinagawa sa South China Sea. Sa pagtugon sa isang tanong, inulit ni Paparo na ang militar ng US ay handang mag-escort sa mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Isang patunay na kahit ang US ay nababahala na sa ginagawa sa atin ng China. Kasi inulit-ulit pa po ngayon talaga ni Paparo kay General Bronner na andyan lang sila na handang tumulong sa atin. Kaso nga lang po, si General Bronner ay ayaw pa po talaga na humingi ng tulong sa US. Iyan po yung pinakamalaking problema natin dyan. No? Kasi po kahit po G na G o handang-handa na tulungan tayo ng US, kung tayo naman po ay hindi papayag, ay hindi po mangyayari yan. Kasi nga po, kaya po Mutual Defense Treaty. Mutual dapat ang desisyon. Kumbaga, desisyon ng US at desisyon ng Pilipinas kailangan ay iisa o papayag po ang Pilipinas na magpasama tayo sa US. Pero ayaw nga po ni General Bronner. Hindi natin alam kung bakit.
No, na bagamat sinasabi niya na dapat daw tayo daw po ang umaayos o tayo ang dapat magre-resolba ng issue natin dyan sa West Philippine Sea, tayo po mga ordinaryong mamamayan ay nakikita po natin na hindi po talaga kaya ng ating mga PCG ang makipag-deal o makipagbanggaan, ano dyan sa China. Mauubos po ang barko natin kung tutuusin kung tayo lang talaga. Isipin nyo yun, sa sobrang dami ng barko ng China, hindi po natin kayang sumabay sa kanila. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kaya sa nakikita po natin dito ay kailangan na po talaga na magpasama na po talaga tayo sa US. Lalo na sa gitna ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila sa pinagtatalunang karagatan. Ang ganitong hakbang ay nagdadala ng panganib ng direktang banggaan sa mga barko ng China. Pero bakit sa kabila nito tila si Bronner ay hindi tinanggap ang alok ng Amerika na sumama sa resupply mission ng ating mga tropa sa pinagtatalunang karagatan? Ayon kay General Romeo Bronner Jr., hepe ng Armed Forces of the Philippines, hindi pa nila kailangang humingi ng tulong mula sa Estados Unidos sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay dahil gusto niyang gawin ng Pilipinas ang pagresolba sa problema nito sa sarili nitong kakayahan na hindi humihingi ng tulong sa iba o sa kaalyado nito. Grabe, no? Isipin nyo, sa tagal-tagal na natin kino-cover, no, ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea ay wala po tayong actually improvement. Mulat sa poll, nung lalo may maximum tolerance tayo, sobra na tayong naabuso ng China. Yung nga, binutas sa mga inflatable natin, binangga-bangga tayo, sinira yung mga equipment ng ating mga inflatable, may naputulan ng daliri, yung mga mangingisda natin, may binangga ng barko ng China hanggang sa lumubog po yung kanilang bangka, nawala yung isang mangingisda, hanggang ngayon hindi po natagpuan yun. At marami pa po na ginawa sa atin ng China mula sa pool. Kinuyog tayo, binangga-bangga, winater cannon, ano pa ba, pillar pa tayo dyan sa ating himpapawid. Wala na po talaga tayong ibang option sa tingin ko dahil sobra na ang ginagawa sa atin ng China. Kaya para sa akin po talaga ay kailangan na po nating magpasama sa US para po matigil na po ang pangharas sa atin ng China. Inamin ni Bronner na nag-alok na ng tulong ang US at tinanong kung paano nila matutulungan ang Pilipinas. Gayunpaman, sinabi niya na gusto nilang magsagawa ng Pure Philippine Operation sa mga misyon sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay dahil ayaw nilang magalit ang China kung sakaling makatulong ang US o ibang mga kaalyado sa mga operasyon. Bakit kailangang iwasan mo yung galit ng China? Sarili po nating soberanya ang ating pinoprotektahan. Bakit iintindihin nyo yung feelings ng China? Hindi ba dapat mas intindihin po nila yung feelings nating mga Pilipino na talagang nahihirapan ng makita o maramdaman natin ang ginagawa sa atin ng China? Bakit niya sinasabi na ayaw nilang magalit ang China? Although sabihin natin hindi talaga natin kaya ng harap-harapan o sabayan ng China kung tayo lang. Sana wag naman pong ganun na para hindi magalit ang China ay hindi po tayo nagpapasama. Karapatan po natin na magpasama sa ating mga kaalyado kasi kaalyadong bansa natin sila. At karapatan din nilang ng mga kaalyadong bansa natin na tulungan tayo. Kaya nga po allied nation yan, magkakaalyado. Ganun po yun. Kaya nakikita naman natin talaga dito na hindi po kaya ng Pilipinas mag-isa. Pag tayo lang po ay hindi po matitinag ang China, nagawan tayo ng karahasan dyan sa West Philippine Sea. Kaya kailangan na po talaga natin na magpasama sa US para tumigil na sila yung panggaganyan sa atin ng China. Hindi nagustuhan ng maraming netizens at iba pang mga Pilipino ang desisyon ni General Romeo Bronner Jr. na huwag tanggapin ang alok na tulong mula sa Amerika. Para sa kanila, tila hindi na sapat ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Coast Guard, PCG, sa harap ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa mga nakaraang insidente, ilang beses nang binumba ng water cannon ang mga barko ng Pilipinas
At may mga pagkakataon ding hinarang at kinuha ang mga supply na dapat sana ay para sa mga tropang Pilipino. Ito yung na matinding tagpo sa atin, yung talagang ganyang kuyog na mismo, no, at kinagkukuha yung mga gamit natin yan, pati yung cellphone nga po ng ating sundalo yung kinuha. Tinutukan tayo ng palakol, tinutukan tayo ng matutulis na bagay, hindi po tayo makapalag, na may naputulan ng daliri, lahat na po ginawa na yan. Sinira po nila yan, yung ating inflatable na yan, pati po yung mga, ano dyan, yung mga equipment talaga, pinagsisira po nila, hahampas nila yan. Kaya ito po ang pinakamatinding ginawa sa atin din, bukod sa pangbabangga at pang-water cannon sa atin. Nakikita naman natin ng buong sambayan na hindi natin talaga kaya ang China kung tayo lang. Kaya hindi po natin alam kung bakit ayaw talaga pumayag ni General Browner na magpasama tayo sa US. Kasi iginigiit na po talaga ng US lalo ni Papa Ron, no, nung sinasalita siya, parang quote-unquote nga, no, lagi kong sinasabi na andito lang kami para tulungan kayo. Kumbaga, go signal mo na lang, Browner, no, para tulungan namin kayo, pero ayaw talaga ni Browner. Bakit kaya? Comment down below kung anong nasa isip nyo kung bakit ayaw pumayag ni Browner. Bukod sa sinasabi niya na gusto niyang Pilipino lang ang re-resolba ng ating sigalot dyan sa West Philippine Sea between China. Para sa mga kritiko, sapat na ang mga ito upang humiling ng tulong mula sa US. Tama. At ipakita na hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. Maraming netizens ang nagtanong kung bakit tila mataas ang pride ng mga leader ng Armed Forces ng Pilipinas, lalo na si Browner, na ayaw tanggapin ang tulong kahit na harap-harapan tayong binubuli ng China. Tama. Sa kanilang pananaw, ang hindi pagtanggap sa alok na tulong ay isang pagkukulang sa responsibilidad na ipagtanggol ang ating soberanya. Comment down below, no, kung ano pong saloobin nyo talaga sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea at kung anong iniisip nyo sa pamumuno ni General Browner. Kung makatarungan ba ang kanyang pamumuno, dapat ba at karapat dapat talaga ang kanyang mga desisyon na ginagawa dyan sa atin para masabi niyang hindi pa tayo kailangan humingi ng tulong sa US. Dapat ba yon o kung ano man nasa isip at saloobin nyo? Comment down below nga po, no, para malaman po natin ang pulso nyo talaga, pulso ng masa. May mga nagsasabi na ang PCG at ang ating sandatahang lakas ay hindi nagagawa ang kanilang tungkulin na pigilan ang mga agresibong aksyon ng China. Well, actually, wala ngang pagpigil talaga eh. Wala ang PCG natin, walang konkretong pagpigil sa ginagawa ng China. Kasi mula sa pool po, maximum tolerance tayo, di ba? Hanggang sa hindi lang nag-maximum tolerance. Pero hanggang ngayon po ay wala talagang pagpigil. Tayo po ay umiiwas, no? Iba po kasi yung pagpigil sa pag-iwas eh. Kung pinipigilan natin sila ay binawater cannon din natin sila. Binabangga-bangga din talaga natin sila. Ginagawa po nating palayasin sila sa ating teritoryo. Ganun po ang pagpigil. Pero ang ginagawa po talaga ng PCG natin dyan sa West Philippine Sea ay pag-iwas, no? Iwas tayo ng iwas sa water cannon nila. Iwas tayo ng iwas sa pagbangga nila. Umiiwas tayo sa pag-flare nila. Lahat po eh. Kaya hindi po natin masasabing to na yun nga na ganun. Puro pag-iwas ang ating ginagawa. Kaya kung tutuusin, ginagawa po nila lahat actually ng kanilang makakaya para umiwas, no? Hindi po pigilan ang ginagawang pangarap sa atin ng China. Kaya't nakakapagtaka kung bakit hindi pa rin nila tinatanggap ang tulong mula sa Amerika. Ang iba naman ay naniniwala na dapat na tayong gumanti sa mga patuloy na panghaharas ng China at ipakita na kaya rin nating lumaban. Sa kanilang pananaw, hindi na ito simpleng issue ng pride, kundi isang mahalagang hakbang upang ipagtanggol ang ating mga karapatan at teritoryo. Kasi ganito yan eh, isipin nyo, tayo lang ang bansa na hinaras ng China o hinaharas ng China na hindi gumaganti o hindi dumidepensa sa ating mismong teritoryo. Nabanggit ko na po yan, no? South Korea, minashinggan sila ng South Korea, halos lumubog na yung barko ng China noon. Tinataboy sila sa kanilang EEZ. Yung Taiwan, ganun din ginagawa. Yung Japan, winawater cannon sila, sinasalubong sila. Lahat po, pati Vietnam, binabangga-bangga rin sila, talagang tinataboy sila sa soberanya nila. Hindi naman po nagdeklara ng gera. Yun po yung parang connotation, eh, no? Parang iniiwasan talaga ng gobyerno natin o ng PCG, no? Lalong-lalo na siguro ni General Browner na parang iniisip nila na kapag tayo ay gumanti, ay baka magdeklara ng gera ang China. Pero kung yung statistic po ang titingnan natin,
no, lahat po ng mga hinaras ng China dyan sa Indo-Pacific, lahat po ay gumaganti o dumidepensa sa kanilang soberanya. Ginera ba ng China? Di ba? Hindi. Kaya malaking kalokohan po, no, sa obserbasyon lang po natin to. Malaking kalokohan na pag tayo ay dumipensa o gumanti sa ginagawa sa atin ng China, ay hindi po sila magdedeklara ng gera. Kalokohan po yun. Wala pong ganun. Kasi kung magdedeklara po sila ng gera, dapat po sa South Korea pa lang nagdeklara na sila ng gera. Kasi po minashinggan sila. Isipin nyo lumubog yung barko nila dun. Di ba? Kaya malaking kalokohan na wag sana tayong matakot na porke tayo po ay dumipensa o gumanti sa China ay magkakagera na. Wala pong ganung mangyayari. Unang-una, bagsak din ang ekonomiya ng China ngayon. Iisipin muna nila bago sila gumawa ng ganung hakbang. Kasi sinabi ko na po sa inyo kung sino ang magdeklara ng gera ay talaga magpipreeze po ang kanilang mga accounts, mag-pull out ang mga investors sa kanilang bansa, babagsak ang kanilang ekonomiya. Mababankrupt po talaga sila dahil sila po ang nagsisimula ng gulo kung sino ang nagdeklara ng gera. Masasanksyonan sila ng UNCLOS at ng United Nations at lahat pa po ng sangay na pwedeng magbigay ng sanksyon sa kanila tulad na nangyari sa Russia. Kaya sobrang kalokohan na kung tayo po ay dedepensa dyan sa China ay magkakagera. Hindi po mangyayari yun. Sa gitna ng mga ganitong pananaw, lumalabas ang tanong, hanggang kailan tayo maghihintay bago tayo kumilos? Ang sinabi ni Brown na yung huling sinabi niya po nung 'di ba sinabihan siya ni Paparo, sabi niya, hanggat hindi namamatay sa gutom ang ating mga personnel doon sa Teresa Magbanwa at wala pa sila sa verge of dying, no? Doon lang daw hihingi ng tulong ang Pilipinas sa US. Sinabi po yan ni General Browner, kaya lahat po tayo ay nadismaya sa kanyang sinabi. Kasi 'di ba lagi ko nga pong sinasabi, sana wag na pong umabot sa meron pang mawalang buhay po sa ating mga PCG o sa ating mga sundalo diyan sa ating mga teritoryo bago pa tayo humingi ng tulong. Kasi po yung po talaga MDT na talaga yun eh. May invoke ng MDT talaga noon kapag may namatay po sa side natin. Pero ganun po yung sinabi ni General Browner. Napanood nyo naman po siguro yung interview niya na yon. Doon nga po tayo medyo nadismaya talaga. Dahil kailangan pa pala na may ganung mangyari para humingi tayo ng tulong sa US. Na which is para sa atin po, no, yung opinion po natin bilang civilian o bilang ordinary mamamayan na nagsusubaybay po dito sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Para sa akin po ay mali po yun. Kasi po sayang po yung buhay na mawawala ko sa sakali po. Siyempre po may mga pamilya rin yan, may mga anak yan. Kaya sana po wag pong ganun. Sana po mabago po yung MDT. Tulad nga po nung sinasabi ni Sek Kibo na gusto niyang marepaso o ma-upgrade ang MDT natin sa US. Ang mga Pilipino ay umaasa na darating ang panahon na hindi na natin kailangang mag-isa sa laban na ito. At ang tulong mula sa mga kaalyado ay magiging bahagi ng ating estratehiya sa pagprotekta sa ating mga interes sa karagatan. Dahil sa mga desisyon ni General Romeo Brawner Jr., nagkaroon ng matinding reaksyon mula sa mga kababayan natin. Tama. Maraming tao ang humihiling na siya ay sibakin o kaya ay mag-resign dahil sa kanyang tila hindi pagkakaunawaan sa kasalukuyang sitwasyon. Ayun lang nga po, no? Marami po talaga kahit po dito po sa aking channel, no? Yung mga reaction po ng mga subscriber ko talaga sinasabi, Browner resign. Kasi tayo po mga ordinary mamamayan na nakasubaybay dito, no? Alam po natin nangyayari. Parang tayo po ay, yung damdamin natin dito ay bumababa yung moral natin. Lalo po yung sinabi niya nga po na kailangan pa pong may ganung mangyari para tayo ay humingi ng tulong sa ating kaalyadong bansa na US. So, which is maling-mali po para sa atin. No? Kaya marami po talaga na dismaya ng mga netizen, tayo mga ordinary mamamayan sa desisyon ni Browner. Kasi sa ngayon po ay ramdam po natin na halos pilitin na talaga tayo ng US, no? Particularly si Paparo. Diba sinabi niya nun na andito lang kami para tulungan kayo. Pero talagang naninindigan itong si General Browner na hindi tayo hihingi ng tulong hanggat hindi nangyayari yung sinabi niya na ngayon na latest na yun, which is tayo po ay talagang tumaas po ang dugo natin at kilay nun sa sinabi niya, kasi which is hindi po makatarungan. At sana po talaga maayos po o ma-update po talaga yung MDT natin dahil hindi po makatarungan na kailangan pa pong may mawalang buhay para po humingi tayo ng tulong. Kasi obviously naman po talaga hindi natin talaga kaya ng one-on-one ang China.
Wag na po sanang itaas yung pride o ego natin, no? Lalo po dyan sa ating PCG. Sana po General Browner, alam nyo naman po yan, no? Actually, hindi po talaga natin kaya ng mano-mano yung China kung tayo lang. Kaya kailangan na po talaga natin na magpasama sa US. Para sa kanila, ang hindi pagtanggap sa alok ng tulong mula sa Amerika ay isang malaking pagkakamali. At naniniwala silang mas magiging madali ang sitwasyon kung hindi na siya ang namumuno sa AFP. Isang malaking tulong sana ang pagkakaroon ng suporta mula sa mga barko ng US sa pagpapadala ng supply sa ating BRP Teresa Magbanua na nasa Sabina Shoal. Tama. Kung sakaling magkasama ang mga barko ng Pilipinas at Amerika, tiyak na mag-aalangan ang Chinese Coast Guard na harapin ang ating mga barko. Alam nilang kapag kasama ang US Navy, hindi basta-basta magtatangkang umatake ang China dahil ang anumang agresibong aksyon laban sa barko ng Pilipinas ay maaring magdulot ng direktang sagupaan sa mga barko ng US. At sa ganitong sitwasyon, tiyak na magiging mas mapanganib ang kanilang mga galaw. Isipin mo, kahit isang maliit na pagkilos mula sa China laban sa US Navy ay maaring magresulta sa isang digmaan. Hindi katulad ng Pilipinas, ang Amerika ay may mas malawak na kapasidad at determinasyon na gumanti kapag sila ay naatake. Kaya nga napakagandang mangyari na tayo po ay magpasama sa US dahil kung tayo ay sinamahan ng US, magdadalawang isip mangharas ang China. Real talk yan, yung Quad na lang po, di ba yung nangyaring exercise natin kasama po yung iba pa pong bansa, ay nasa malayo lang ang China at nakatanaw. Puro radio challenge lang sila pero hindi sila dumikit kasi alam po nila ang kalalagyan nila kapag sila po ay gumawa ng pangharas sa West Philippine Sea. Paano pa kaya kung talagang US ang kasama natin? Hindi po mangingilag ang US sa kanila na gumante kung talagang gagawa sila ng pangharas habang kasabay natin ng US dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya sobrang epektibo po nun na magpasama na tayo sa US. Kasi kung tayo lang, alam nyo naman po, no, paulit-ulit na. Kung tayo lang, wala. Dire-diretso pa rin at lalong lalala ang pangharas sa atin ng mga Chinese. Kaya't ang pagkakaroon ng escort mula sa US ay hindi lamang isang simpleng operasyon. Ito ay isang estratehikong hakbang na naglalayong ipakita ang lakas ng ating alyansa. Tama. Sa kabila ng mga panganib, ang posibilidad na makapagpadala ng supply sa ating mga tropa ay magiging mas madali kung may kasamang barko ng US. Tama. Sa ganitong paraan, maaring makapagbigay tayo ng suporta sa ating mga sundalo sa harap ng patuloy na panghaharas ng China. Ang mga netizens, lalo na ang mga kababayan natin sa social media, ay umaasa na sana ay makamit ang ganitong sitwasyon kung saan ang US ay makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga barko. Tama, pinakamaganda pong mangyari yun no, dahil wala na talaga tayong choice. Isipin nyo kung makakasama natin ng US, baka nga makumpuni pa natin ang ating barkong BRP Sierra Madre. Dahil hindi talaga sa tingin ko gagawa ng anumang marahas na hakbang ang China kapag kasama natin ng US. Isipin nyo yun kung nakumpuni ang BRP Sierra Madre at yung kinalalagyan ng Teresa Magbanua ay matatayuan natin yun ng artificial island na which is sinisimulan na talaga ng China noon kundi lang na-intercept yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Natunugan po ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kaya pinadala ang Teresa Magbanua doon po sa location na yun kasi po kung titingnan nyo yung ilalim noon ay tinatambakan na po ng China ng buhangin yung ilalim ng location na yun ng Teresa Magbanua dahil tatayuan lang nila ng artificial island. Kaya gigil na gigil ang China noon dahil na-intercept ni Pangulong Bongbong Marcos at pinadala at idinaong doon. Inistay po nila doon yung Teresa Magbanua para lang mapigilan yung pagtatayo nila doon ng artificial island. Kaya palakpakan natin ang Pangulong Bongbong Marcos dahil kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ay malamang probinsya na tayo ng China. Real talk yan. Bagamat ngayon may nakikita natin na medyo kulang talaga ang nagiging aksyon ng ating PCG kasi talagang yung pride nandoon po talaga na tayo lang ang sosolve ng ating problema dyan sa West Philippine Sea. Kulang po talaga at hindi na po makataruan ng ginagawa sa atin ng China. Sana magpaasama na tayo sa US. Dahil dito, gigil na gigil ang China sa pakikialam ng Amerika sa rehiyon. Tama. At hindi maikakaila na ang kanilang pagtutol ay nagiging mas matindi. Sa kabila ng kanilang galit, pinanindigan ng Amerika ang kanilang alyansa sa Pilipinas na naglalayong mapanatili ang kaayusan sa South China Sea.
Para sa mga Pilipino, ang sitwasyong ito ay tila isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Correct. Kung sakaling umatras ang mga barko ng Pilipinas at US, may posibilidad na idulog ng Amerika ang sitwasyon sa United Nations. Dito, mas maraming bansa ang maaaring pumabor sa Pilipinas. At sa pamamagitan ng kanilang suporta, maaaring makakuha tayo ng tulong mula sa mga kaalyado ng Amerika. Well, kailan lang po nung nagawan din natin ang reaction video, pinuntahan po tayo ng napakataas na leader ng Arbitral, yung nag-award po sa atin ng ating teritoryo, no? Noong 2016. Kumbaga sinuportahan po ang Pilipinas. Sobrang nakaka-proud po ating Pangulo dahil yun nga, tayo na po talaga yung pinupuntahan at binibigyan ng suporta ng mga malalakas at matataas na leader ng buong mundo. Isipin nyo, no, yung mismong nagbigay sa atin ng award para sa ating EEZ na yan ay pinuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo sa Malacanang para ibigay ang suporta sa atin. Ibig sabihin lang po nun ay sobrang lamang na po tayo. No? Tayo po, nasa side po natin ng tama. Nandun po tayo sa international law, sa legal. Yung pong pinagmamalaki po na 10 dash line ng China ay hindi po totoo yun at wala pong dokumentong magsusuporta na kanila po ang buong West Philippine Sea. Kaya lamang po tayo dito, kaya sana magpasama na tayo sa US dahil baka po pagdating ang panahon ay magsawa po ang US sa karirimain sa atin na tanggapin natin yung tulong nila at dumating ang panahon na humihingi na tayo ng tulong tapos hindi na nila tanggapin dahil ang kulit natin, no? Kumbaga tayo na nga po yung inaalokan ng tulong na kusa na hindi tayo ang nagmamakaawa sa kanila ay hindi pa rin natin tinatanggap. Ma-pride pa rin po ang Pilipinas at maigo. Sana po ma-realize yan ng ating mga namumuno, particularly si General Browner, no? Dahil pagdating po ng November ay hindi po natin alam ang kahihinatnan natin. Dahil sa November ay eleksyon na sa US at kung si Trump na ang manalo, hindi po natin alam kung magiging ganyan pa rin kaigting ang suporta ng US sa atin. No, kaya habang si Biden pa, lagi ko pong sinasabi to, no, sana habang si Biden pa ang presidente ng Pilipinas ay humingi na po tayo ng tulong, tanggapin na natin yung inaalok sa atin ng US. Dahil hindi po talaga tayo sigurado kapag si Trump na ang presidente. Isipin mo kung mangyari ito, wala nang magagawa ang China kundi harapin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Tama. Ang katotohanan, kapag kasama ang barko ng US sa mga resupply mission, tiyak na mag-iisip ang China bago gumawa ng anumang hakbang. Yes. Alam nilang ang anumang agresibong aksyon laban sa mga barko ng US ay maaaring magdulot ng mas malalang sitwasyon, kaya't mas malamang na magpigil sila. Mangingilag sila dahil alam nila na ang US ay hindi basta-bastang bansa. Sobrang lakas at talagang papatulan talaga sila ng US. Si Pedro, no, yung mga carrier natin na nakatenga dyan sa ating teritoryo, no, dyan sa West Philippine Sea, ipinadala ng US doon sa Israel para suportahan ng Israel laban sa Iran. Doon muna nila dinala kasi nga nauubos yung panahon nila sa atin eh. Diyan sa ating teritoryo eh. Kung dinala muna nila doon sa mas kailangan sila. Isipin nyo yun, nainip ang US, no? Kaya ngayon, magpapadala ulit ng kapalit na mga carrier diyan sa ating sa ating soberanya diyan sa West Philippine Sea. Kasi nga naman, wala nangyayari. Antay sila ng antay ng go signal natin, nasamahan nila tayo, pero tayo tong ayaw talaga pumayag, di ba? Kaya ngayon, kung isipin nyo, no, yung Iran lang dalawang isip talagang umatake sa Israel dahil nakita nila yung puwersa, yung laki ng puwersa ng US. Diba? Kaya hindi po gumawa ng kahit anong matinding hakbang talaga ang Iran para labanan ng Israel dahil nakita po nila na nakasuporta po talaga ang US. Ganyan din po ang mangyayari sa China. Kapag po tayo ay sinamahan ng US dyan sa West Philippine Sea, hindi po sila gagawa ng basta-basta hakbang tulad ng ginagawa nila sa atin ngayon. Dahil tayo lang ang alam nilang nandiyan sa teritoryo natin. Kasi kayang-kaya nila tayo. Alam nilang hindi tayo papalag at wala tayong kapasidad sa ngayon na pumalag sa kanila ng one-on-one. Kaya napakaganda po sana na tayo po ay magpasama na sa US. Dahil dito, talagang nakakainis para sa marami na ayaw pang tanggapin ng Pilipinas ang alok na tulong mula sa Amerika. Tama. Na maaring magpabago sa takbo ng seguridad sa rehiyon. Sa paningin ng mga tao, ang hindi pagtanggap sa tulong na ito ay tila isang pag-aaksaya ng pagkakataon na makuha ang suporta ng isang makapangyarihang kaalyado. Kung si Defense Secretary Gilberto Teodoro ang tatanungin, may mungkahi siyang baguhin
ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas Yes. at Amerika. Dapat daw isama ang mga pag-atake tulad ng paggamit ng water cannon at pagbangga sa mga barko bilang isang act of war. Sa ganitong paraan, kung muling mangyari ang mga ganitong insidente, tiyak na aatake ang Amerika sa China. Sa huli, mahalaga Tipin niya, no? Palapakan muna natin si Sek Gibo dahil siya yung may sense dito talaga. Nasabi ko nga sa isang reaction ko na sana siya na lang yung mag-decide, no? Kung pa pwedeng siya na lang mag-decide na magpasama tayo ay magpasama na. At may sense talaga yung sinasabi niya na dahil act of war para sa akin din talaga no? May naputulan sa akin din ng daliri. Winawater cannon tayo. Yun nga, nabutasan tayo ng mga barko. Para sa akin tama yung mungkahi ni Sek Gibo. Dahil wala na po talaga, sobrang lala na ng ginagawa sa atin ng China. Buti pa to si Sek Gibo, may sense yung kanyang sinasabi. No, kaya kudos kay Sek Gibo dahil may, kumbaga, mararamdaman natin talaga yung gigil na rin dito. No? Gigil na rin si Sek Gibo sa ginagawa sa atin ng China. Unlike po si General Browner. Harap-harapan na siyang tinasabihan ni Papa Ron na, uy, magpasama na kayo. Hirap na kayo. Wala na kayong magawa sa China. Nakukuyog na kayo. Butas na lahat ng barko nyo. Hindi na kayo makapag-resupply ng maayos sa, Teresa Magban. Mapapasama na ba kayo? Si Browner sabi, nope. Hindi namin kayo kailangan. Hindi pa namin kayo kailangan. Wala pa kasing namamatay. Nakakalungkot, no? Na ganun po sinabi niya. Hindi po tayo nag-iimbento dito, ha? Sabi niya, kapag nasa verge, yung pagkakasabi niya, kapag nasa verge na raw ng dying ang ating mga PCG, ay doon lang tayo hihingi ng suporta sa US. Diba? Comment down below, no? Kung anong saloobin nyo dito po sa ating ginagawa ng reaction video. Talaga ang suporta ng US hindi lamang para sa seguridad ng ating mga puwersa, kundi pati na rin sa pagpapakita ng ating determinasyon na ipaglaban ang ating mga karapatan sa karagatang ito. Tama. Sa huli, ang mga tao ay umaasa na sa kabila ng mga hamon, magiging mas matatag ang ating bansa sa pagharap sa mga banta at ang pagkakaroon ng mas malapit na ugnayan sa US ay isang hakbang patungo sa mas ligtas na hinaharap. Tama. Ayun no, ating pong nagawa ng reaction video. Ang napakagandang video nito ni Kaalam PH. Mag-subscribe ka sa kanyang channel, nasa description ang link na kanyang video. Suportahan niyo po lahat po ng ginagawa natin ng reaction video dahil napakahuhusay po nila na maghayag ng mga gantong balita sa atin. No? Hindi po tayo nagbabalita, ginagawa lang natin reaction video ang ating mga co-vlogger na naghahayag ng gantong mga video sa atin. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe kay Kaalam PH. Subscribe din po kayo sa ating channel. Like this video. Comment down below kung anong saloobin mo. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.